Kumusta? Naranasan mo na bang gumawa ng mabuti pero parang walang nakakapansin? Yung tipong kahit anong sikap mo, parang balewala lang. O baka naman pakiramdam mo, dahil hindi ka sikat o kilala, hindi ka aasenso. Kung oo, para sa'yo ang kwentong ito. Isang kwento na magpapatunay na ang kabutihan at katapatan, kahit sa gitna ng kahirapan, ay may dalang pambihirang gantimpala. Ito ang kwento ni Ruth. Hindi siya prinsesa, hindi rin reyna. Isa siyang taga-Moab, isang dayuhan sa lupain ng Israel. Maaga siyang nabiyuda kasama ang kanyang biyenang si Naomi na nawalan din ng asawa at 2 anak na lalaki. Lahat na lang ng kamalasan, parang dumapo sa kanila. Sa sobrang pait ng buhay, sinabi ni Naomi sa mga tao, "Huwag niyo na akong tawaging Naomi na ang ibig sabihin ay kasiya siya. Tawagin niyo akong Mara na ang ibig sabihin ay mapait." Ganoon katindi ang kanilang pinagdadaanan. Dahil wala ng pag-asa sa Moab, nagdesisyon si Naomi na bumalik sa kanyang bayan sa Bethlehem. Sinabi niya sa kanyang 2 manugang, kasama si Ruth, na bumalik na rin sa kani-kanilang pamilya. "Salamat sa inyong kabutihan," sabi niya, "pero wala na akong maibibigay sa inyo. Umuwi na kayo." Yung isang manugang si Orpa ay umiyak at nagpaalam. Pero si Ruth, iba ang ginawa. Niyakap niya ng mahigpit si Naomi at sinabi ang isa sa mga pinakatumatak na linya sa kasaysayan. "Huwag mo po akong piliting iwan ka. Kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. Kung saan ka titira, doon ako titira. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan at ang iyong Diyos ay magiging aking Diyos. Kung saan ka mamatay, doon din ako mamamatay at doon din ako ililibing." Wow! Isipin mo yon. Sa kabila ng kawalan ng kasiguraduhan, sa kabila ng pagiging dayuhan sa lugar na pupuntahan nila, pinili ni Ruth ang katapatan. Hindi niya iniwan ang kanyang biyenan. Para sa kanya, hindi ito tungkol sa kung anong makukuha niya, kundi tungkol sa pagiging tapat sa taong nagmahal sa kanya. Ang tawag doon ay hesed sa Hebrew. Isang uri ng pag-ibig na tapat, hindi nagbabago at puno ng commitment. Pagdating nila sa Bethlehem, walang-wala sila. Para makakain, si Ruth ay nagtrabaho sa bukid, namumulot ng mga tirang butil na nahuhulog mula sa mga nag-aani. Isa itong mababa at nakakapagod na trabaho, kadalasan para sa mga pinakamahihirap. Pero ginawa niya ito ng may dignidad at kasipagan. Hindi siya nagreklamo. Ginawa niya ang kailangang gawin para sa kanila ni Naomi. At dito na pumapasok si Boaz, ang may-ari ng bukid. Isang mabuti at respetadong lalaki. Napansin niya agad ang kasipagan ni Ruth. Tinanong niya ang kanyang mga tauhan, "Sino ang babaeng iyan?" Nalaman niya ang buong kwento, kung paano niya inalagaan si Naomi at iniwan ang sariling bayan para samahan ito. Humanga si Boaz, hindi dahil sa ganda ni Ruth o sa yaman nito, dahil wala naman siyang yaman, kundi dahil sa kanyang katangian, ang kanyang katapatan at kababaang loob. Dahil dito, ginawan ni Boaz ng paraan para protektahan si Ruth. Sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na huwag itong gagalawin at hayaan pa ngang sadyang maghulog ng mga butil para mas marami siyang mapulot. Binigyan niya ito ng pagkain at inumin. Mula sa pagiging isang dayuhang walang-wala, nakahanap si Ruth ng pabor at kabutihan sa mga mata ng isang taong hindi niya inaasahan. Nang malaman ni Naomi ang lahat ng ito, nakita niya ang kamay ng Diyos na kumikilos. Si Boaz pala ay isa nilang malapit na kamag-anak, isang kinsman redeemer, isang taong may karapatan at responsibilidad na tubusin ang kanilang ari-arian at pangalagaan ang pamilya ng namatay na kamag-anak. Sa huli, pinakasalan ni Boaz si Ruth, ang babaeng dayuhan na nagsimula sa pamumulot ng mga tira-tirang butil sa bukid ay naging asawa ng isa sa mga pinakamayamang lalaki sa Bethlehem. At hindi lang doon nagtatapos ang kwento. Nagkaanak sila si Obed na naging lolo ni Haring David, at mula sa lahi ni David, isinilang ang ating tagapagligtas na si Jesus. Isipin mo, ang isang simpleng desisyon ng katapatan at kababaang loob ng isang babaeng dayuhan ay nagkaroon ng epekto na umabot hanggang sa ating panahon.
Ano ang aral dito para sa atin? Hindi mo kailangang maging sikat, mayaman o kilala para pagpalain. Ang kailangan mo lang ay maging tapat sa paggawa ng mabuti kahit walang nakatingin. Ang kabutihan, kahit walang hinihintay na kapalit, ay laging binabalikan ng Diyos ng higit pa sa iyong inaasahan. Ang katapatan at kababaang loob ay nagdadala ng pabor na hindi mo inaasahan. Loyalty and humility bring favor you didn't expect. Kaya sa susunod na pakiramdam mo ay nasasayang lang ang iyong pagod at kabutihan, alalahanin mo si Ruth. Ang Diyos ay nakakakita. At sa tamang panahon, ang mga butil na pinupulot mo ngayon ay maaaring maging isang saganang ani. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe sa Liwanag at Pag-asa TV para sa marami pang nakaka-inspire na mensahe. Hanggang sa muli,